Ito, mula sa Romans chapter 12, verse 1 and 2. Ganito ang sinasabi. Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang Kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Romans chapter 12, verse 1 and 2. Dito natin makikita na ang sabi ng Diyos ay ang kalugod-lugod at kasiya-siya na handog natin sa Kanya ay ang ating buhay. Yung first step natin na maglingkod sa Diyos is to offer our lives. Yung ihandog natin ang ating buhay sa ating Panginoon. At sabi sa verse 2 na huwag kayong makiayon ayon sa takbo ng mundo. So gusto kong makipag-usap sa inyo sa salitang ganito, breaking the wrong culture. So mga kapatid, sa umagang ito, ano ba yung mga pamahiin natin sa ating mga buhay na kailanman ay hindi natin maalis sa ating mga buhay? Kung minsan, ang isang tao naniniwala sa superstition. Di ba? Doon sa amin, pag may namatay daw, wag kang magsusuot ng pula. Kaya nung namatay yung lola ko, nagsuot ako ng pula sa gabi. And wala naman akong kaalam-alam na bawal daw yun. Tapos sabi ng mga matanda sa akin, bakit ka nagsuot ng pula? Masama yan. Gusto mo ba na may mangyayari sa inyong pamilya? So, rinibiyok ko yung sinabi nila na may mangyayari na hindi maganda sa loob ng iyong pamilya. At yun naman ang suot ko sa gabi yun, pero hindi ko siya pinalitan. Hanggang sa ngayon naman, wala pa naman sa awa ng Diyos. So kung minsan, ang mga superstition, ito yung ginagamit ng kaaway na linlangin ka sa kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya kung minsan, ang mga pamahiin, yung mga kultura natin, hindi natin maalis-alis dahil doon na tayo nakaugat, doon na tayo nabuhay, doon tayo nanggaling. At kung minsan, ang hirap natin alisin sa ating mga sarili. Pero ang Panginoong Hesus, hindi niya tinotolerate ang mga bagay na mali. O sa ating mga buhay, tinotolerate ba natin kung ano ang mali sa atin? Kasi kung tinotolerate mo yung mali sa iyo, ikaw ang kawawa bandang huli. Dito sa John chapter 2, verse 14 to 17, mababasa natin dito yung mga nagtitinda ng mga kalapati, yung mga nagpapalit ng pera sa templo. Dito natin mababasa. Sabi dito, nakita niya sa templo ang mga nagtitinda ng mga baka, tupa at kalapati at ang mga namamalit ng salapi. Kumuha siya ng lubid at ginawa ito yung panghagupit at ipinagtabuyan niyang palabas ang mga nagtitinda, pati na ang mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit ng pera at ipinagtataob ang kanilang mga mesa. Pinagsabihan niya ang mga nagtitinda ng kalapati, alisin ninyo rito ang mga yan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Naalala ng kanyang mga alagad ang sinasabi sa kasulatan, ang malasakit ko sa inyong
bahay ang tutupok sa akin. So ito yung background story ng salita ng Diyos sa umagang ito. Di ba, hindi tinolerate ng ating Panginoon ang maling ginagawa ng mga tao sa kanyang panahon, na ang mga Israelita o mga Hudyo ay ginawa nilang palengke ang templo ng Diyos. Kaya doon nila ginawa ang pagbibinta ng mga iba't ibang klase ng hayop. Doon sila nagpapalit ng mga pera. Buti na lang ngayon, may mga Emlo-Wellier, Cebuana, Western, So, sa panahon ni Jesus Christ, ang mga tao, hindi nila alam kung ano yung hindi nila alam kung tama o hindi ang kanilang ginagawa. Kaya ang Panginoong Hesus bumaba upang ipakita sa kanila kung ano yung mali sa kanilang harapan. Amen. Kaya ang Panginoong Hesus, mga kapatid, ay kumuha siya ng lubid. At tama ba yung nagalit siya dahil sa kanyang mga nakita sa loob ng templo? So sa ating mga buhay, may mga bagay na nagpaparumi sa atin, sa ating isip, sa ating puso, at sa kabuuan ng ating buhay. Hindi ko alam kung ano yung nagpaparumi sa inyo. Ngunit kung nakikita natin na mali, huwag nating itolerate. Huwag nating hayaan na papasok sa ating mga buhay. Amen? Okay. Jesus did not come to tolerate wrong things. What you tolerate, sabi dito, you cannot change. Kung tinatamad ka na pumunta sa church sa linggo, pag pinagbigyan mo, ang nararamdaman mo na yun, yung kaisipan mo na yun, walang ibang matatalo kundi ikaw. Hindi ko alam kung sino yung nakakausap ko na sinasabi, alam mo, Pastor, pag isang beses o dalawang beses na hindi ka na pumunta sa church, siguro, sa pangatlong beses, nahihiya ka na. Kaya kung pagdating ng Sabado, pagod ka, at hindi ka magpapahinga, pagdating ng Linggo, pagod ka, sasabihin mo na sa isip mo, magpapahinga na lang ako. Next time na lang ako pupunta sa church. Pagdating ng Sabado, ganun ulit. Nasanay na yung espiritu mo. Nasanay na yung katawan mo na mamahinga sa araw ng Sabado at Linggo. Doon mo na pinagbibigyan yung kaaway, yung espiritu ng katamaran. Kaya huwag natin itolerate, huwag nating hayaan ang mga bagay na yun na papasok sa ating mga buhay. Amen. Kasi kung hinahayaan natin ang mga bagay-bagay na mali, ang mga bagay na nagbibigay sa atin ng hindi maganda, kailanman hindi tayo mababago. Katulad ng mga anak, halimbawa, pag may nakikita kang mali sa kanya, pag tinutolerate mo siya, pag hinahayaan mo, pag sinasabi mo, sige lang, hayaan mo lang, bata pa naman siya. Subukan ninyong magbunot ng mangga na kahit maliit pa. Ang daling bunutin, di ba? Bakit, mga kapatid? Kasi maliit pa, hindi pa siya masyadong nakaugat. Pero, subukan mong bunutin yung nagbubunga ng mangga. Kaya mo ba? Wala. Hindi natin kaya. Kahit habang maliit pa, yung nakikita nating mali sa ating mga buhay. Habang maliit pa yung nakikita nating mali sa ating mga anak, bubunutin na natin yan. Na kahit masakit, na kahit nasasaktan sila, kasi sa bandang huli, sila naman yung makinabang. Di ba? Kaya tayong mga kapatid, dapat nating tingnan kung ano yung wrong culture sa ating mga buhay.
paano tayo makapag-win? Paano natin masasabi na hindi natin itinotolerate yung maling bagay kung tayo naman yung susunod sa pattern ng mundo? Napakaraming pattern ang mundo natin, mga kapatid. So tayong lahat, ang kailangan natin, be wise sa lahat ng ating mga ginagawa. Kasi kung minsan, ang alam natin yung ginagawa natin ay tama, hindi na pala. Nagagawa na lang natin kasi ang gusto natin ay nasisiyahan yung katawan natin. Hindi nasisiyahan yung kaluluwa natin, yung espiritu natin. Hindi nasisiyahan ang Diyos sa ating mga buhay. Kaya ang ating Panginoong Hesus, siya ay naparito upang mamatay sa cross at kukunin at ibibreak niya ang lahat ng mga maling gawain sa mundong ito. Amen? So paano natin, ano yung dapat natin gawin upang i-break natin yung mga maling kultura natin? Yung kaugalian natin na hindi nakabatay sa salita ng Diyos. We need to identify what is wrong. So, we need self-examination. Alam nyo, bilang isang pastor, pag may isang miyembro na hindi pumunta sa araw ng linggo, alam ninyo yung pakiramdam ng isang pastor? Bakit kaya hindi pumunta? Kaya siya nag-absent nung linggo. So tayong lahat, pag nag-absent tayo sa isang linggo, napakalaking bagay yung epekto sa ating mga buhay. Amen. Without going in the church in 1 week, it makes 1 week. Tama ba? Amen. Pag hindi ka na kumain ng isang bisis, anong mararamdaman mo? Lalakas ka ba? No. Manginginig? Nalulupaypay? Nanghihina ang iyong katawan? Kaya kung nakita mong hindi ka kumain kaninang umaga, ang gagawin mo sa pananghalian, bubusugin mo ang iyong tiyan para mag-gain mo ulit yung kalakasan mo. So ganoon, mga kapatid, identify what is wrong.